Idinaos sa lalawigan ng Aurora ang Transformation Program for Formers, Rebels, Assessment and Updating Workshop upang suriin ang estado ng mga programa para sa dating rebelde at pagtibayin ang hakbang tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa pangunguna ng Provincial Planning and Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office at katuwang ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU at National Agency at iba pang ahensya sa lalawigan. Sa pagbubukas ng gawain, nagbigay ng mensahe sina Brigadier General Abraham Claro Casis kung saan tinalakay ang background at naging resulta ng nakaraang assessment. Nagbahagi rin si Brigadier General Osias IV tungkol sa peace and order situation sa rehiyon habang ipinaliwanag ni Ms. Jasmine Tolentino ang lokal na pagpapatupad ng National Action Plan on Women, Peace and Security. Kabilang sa mga tinalakay ang accomplishments ng Aurora Peace and Development Center, updates sa status ng FRs at POs, at mga accomplishment reports mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ikalawang araw, ipresenta ng Municipal FRPO Federations ang kanilang needs assessment at inilatag ang 2026 hanggang 2028 draft action plans na nakatuon sa socio-economic development, security and confidence building, at healing and reconciliation na kung saan ibinahagi ni na alias Kaadim at Kadante kung gaano kahalaga ang ganitong mga programa. Malaking kahalagahan nito kasi unang-una, hindi lang ako lahat ng mga FR sa buong probinsya ay narinig yung boses ng napapakinggan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kagaya itong forum natin ngayon, nandito yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na ipaparating namin yung mga hinaing. At ang pinakamaganda pa doon ang tugunan. Na dati, siyempre, ang kaisipan namin sa partido kami ay doktrina ng pitusan. Napaltan nyo kasi nakita namin sa pamamagitan ng pagdinig ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, narinig kami, napaltan nyo na talaga ang gobyerno mayroon namang ginagawa para tulungan yung mga kagaya natin. Malaking impact yun. Saka kung titingnan natin yung naging daloy ng takbo ng partido sa loob ng 50 taon na higit at sa daloy ng pagpapatupad ng gobyerno kasi dalawang gobyerno yan na nagtatanggalian. Kami na nandito na sa baba na nagpatuloy at iniyakap ng gobyerno, malaking impact sa amin noon. Una, siyempre, nakapiling namin yung pamilya namin, na nakakapamuhay kami na mapayapa sa pamayanan. Tinatanggap kami ng mga ahensya ng gobyerno na dati hindi namin naranasan. Ayun nun sa kabila kami, siyempre ang doktrina, kasama namin, yun lang ang marinig na yung boses. Ngayon, kagaya nyo narito, naririnig yung boses namin. Yun ang malaking impact. At ang kahalagahan sa lahat, mamuhay kami kasama pamilya na mapayapa. Ayun, yung malaking impact dito, yung sa pagbabago ng mga formal rebels, yung ito mismo, yung kami nakakaharap na ng tuloy-tuloy sa gobyerno, sa mamamayan, nakakausap ninyo, na kung ano yung mga nagiging damdamin namin noon, na ibabahagi na namin ng matapat sa inyo ngayon. Tapos siyempre, bilang mga organisasyon na legal na organisasyong iniiral ngayon, malaking tulong at mga pagbabago yung mga ibinibigay ng pamahalaan sa amin, lalo ng probinsya na pamahalaan dito sa atin sa probinsya ng Aurora. Yung tulong na ibinibigay pang kabuhayan, livelihood, at yung pagbibigay ng mga educational assistance sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga kamag-anak, yun yung pagpapakita ng gobyerno kung paano yung pagtulong sa tuloy-tuloy namin pagbabago. Nagtapos ang workshop sa affirmation of support and commitment mula sa PLGU Aurora at mga ahensya ng gobyerno at sa closing message ni Ginoong Julius Oliver N. Gregorio ng AMU Central Luzon na nagbigay diin sa patuloy na pagtutulungan para sa inklusibong kapayapaan at pag-unlad ng lalawigan. Upang higit pang maunawaan ang kahalagahan ng workshop na ito, ating nakapanayam si Ginoong Gregorio ng AMU Central Luzon kung saan ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa tagumpay ng programa at ang inaasahang benepisyo nito sa mga dating rebelde at kanilang pamilya. Ito pong ginagawa natin ngayon ay yung updating and planning for the 3-year transformation program for former rebels, their families, and communities. So, base po sa last na TP plan noong 2025-2026, tinitingnan po natin yung mga naging accomplishments ng mga government agencies
galing sa national level, regional, provincial, municipal hanggang barangay, kung ano yung mga natulong nilang at mga programa na bigay papunta sa mga former rebels, sa mga dating rebelde po at sa kanilang mga communities. So, 2 days po to na workshop para makapagplano kung ano pa po yung mga kailangan ng mga dating rebelde para makatulong at makapagbalik loob na sila sa gobyerno at maging maayos na po yung buhay nila. At ako si Erica Porinada, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko.